Welcome to Daily Tips, no, dito sa The Big Change PH, kung saan ay magbibigay tayo ng mga tips para ma-improve natin ang ating confidence, no. So ang ating pag-usapan ngayon ay public speaking skills. Okay? Mahalaga ang public speaking kasi ito ay kayang magbigay ng chance sa atin na ma-develop ang ating confidence level. Okay? Mahalaga rin ang public speaking sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng chance to present our topic, our ideas, at the same time to persuade audience, no, na magkaroon ng impact, no, or inspiration ang iyong speech, no, para sa kanila. At the same time, kung ikaw ay nasa school, nasa business, you need to present something, kailangan mo magsalita. So, napakahalaga. Although hindi po natural agad-agad sa atin na makapagsalita, no? Yung public speaking, magsalita sa maraming tao, pero ito po ay nadidevelop, no? Kaya po mahalaga na panoorin natin itong video na ito para at least matuto tayo kung paano natin madidevelop ang public speaking. Alam nyo, napakaganda ng public speaking skills kung madidevelop natin kasi it will give us, no, way to inspire other to leave a mark and impact, no, sa ating mga audience. And mahalaga na matutunan natin at magkaroon tayo ng idea kung paano ito gagawin. So the first thing na pwede natin gawin sa public speaking is know your audience. Napakahalaga na kapag ikaw ay magsasalita sa harapan ng maraming tao or you were given the task to speak about something or to share your ideas. Let's say you are a student and your audience ay mga ka-classmates mo. So magkakaroon ka ngayon ng idea kung ano ba ang gusto nila, anong hilig nila to caught their attention. Yun ang mahalaga kasi. Sabi ko nga, kung ako kasi teacher, so may mga nagre-report sa klase ko, so automatically, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, don't let yourself to speak without someone listening. So, importante na kapag ikaw ay nagsalita, may makinig sa'yo. So, better if you know your audience para malaman mo ano yung mga words na gagamitin natin. Kung yan ay business, ang audience mo businessman, you know the jargons, no? And kung ang iyong audience ay mga politicians, so alam mo rin dapat kung paano sila kuhanin ang attention nila. And then kapag ang iyong audience ay matatanda, so alam mo na rin kung ano yung mga pwedeng examples na gamitin. So yun yung first natin na dapat malaman. Kung ikaw ay magsasalita sa harapan, sino ang iyong audience? Okay? Sino, kung hindi mo ma-determine kung si ang audience mo ay isang grupo lang ng mga kabataan o mga matatanda or halo, so automatically, you have the idea kung paano mo lalaruin or paano mo i-deliver ang iyong speech. No? Second ay structure your speech. Yung kung paano mo ipipresent ang iyong speech, dapat pinag-aralan, no, from the introduction to the presentation of issues, no, and then mga references, and then the conclusion, no, na siya magiging possible na mag-change ng or mag-leave ng impact to your audience. At mahalaga rin na kapag ikaw ay gumagawa ng speech, no, well-structured siya na madadala mo yung iyong mga audience to the story, no? May storyboard siya. Hindi yung basta pumunta ka dito, nagbigay ka ng iyong references, tapos balik ka na naman sa issue. No, kailangang well-structured. Alam mo, mahalaga rin dyan yung mag-set tayo ng mood, no, para ma-call mo agad ang attention ng mga audience. Sometimes kasi, pag ikaw ay piniresent na ikaw ang mag-discuss ng topic na to, at dumiretso tayo sa kung ano man ang gusto natin without setting the mood ng audience, no, walang makikinig sa'yo. So, kailangan mo muna talagang i-call ang attention ng mga audience, alamin kung ano, i-feel mo muna ang mga audience, tapos saka natin ibibigay yung ating speech. So, mahalaga yon. So, that's part of structuring our speech.
Next is about practice, no? You prepare your speech, you practice it. You practice, and practice. Bakit mahalaga i-practice? Kasi doon natin makikita, lalo na kung binigyan tayo ng oras lang, no? If you're familiar sa mga conferences, binibigyan sila ng oras, hindi pwedeng unlimited time. So, you're given like 30 minutes lang or 45 minutes to deliver your speech. So, kailangan mo talagang practicein ng tama sa oras. No, hindi yung short na napakaikli at hindi naman kasi kung binigay sa'yo 30 minutes tapos ibibigay mo lang in 15 minutes, sayang naman yung opportunity na binigay sa'yo para i-deliver ang speech mo. Ngayon, kung binigay naman sa'yo 30 minutes tapos ang speech mo napakahaba naman, so wala rin, no, putol din. Hindi na nila nakita kung ano ang conclusion ng iyong speech or ang gusto mong i-point out. So dapat ma-practice mo siya kung anong oras, ma-practice mo kung paano i-deliver, ma-practice mo kung ano yung mga hand movements, ma-practice mo how you will deliver with emotions. Napakahalaga nun. Hindi yung basta tayo nagbabasa na parang essay lang na binabasa lang natin sa harapan nila. No, it's not. Public speaking should always convey the emotions na gusto mong iparating. Diba? Meron siyang emphasis, no, sa mga words na gagamitin natin. So, hindi siya monotonous na isang diretso lang na ganun. Hindi. Kailangan pag nag-deliver tayo ng speech at it requires certain parang persuasion, ma-persuade natin yung mga audience, kailangan may dating, merong impact, merong highlight, no, ng ating sasabihin. Okay? Next is you can prepare a visual aid, no? Pero take down notes na hindi pwede na yung buong speech mo nandun na sa visual aids na babasahin nila. Ako, nagagalit ako sa estudyante ko kapag nagbigay sila ng report nila tapos ang nakasulat doon sa kanilang PowerPoint ay kung ano rin ang sasabihin nila. No. I always tell them na visual aids is it will help us or guide us in the story, pero it will not let us, no, na basahin din lahat yon. So kung sabi ko nga, kung nandyan na rin lahat naman ang sasabihin nyo, di ako na lang ang nagbasa. Hindi nyo na kailangan tumayo dyan. So ganun po siya. So visual aid para makatulong lang. Kaya nga aid So makatulong lang, madrive lang yung sa story, ma-clarify lang ng konti, pero hindi ibig sabihin na ito na ang buong speech mo. So a little bit of like one image, no, to set the mood. Ano nga ba ang gusto mong sabihin related to that image, no? Pero yon, kaya mahalaga rin na kasi not all, no, you have to accept na hindi rin naman lahat ay nakikinig through audio, no, or by words, no. Sometimes mas nakakatulong din para naman sa mga visual, no. May mga tao kasi na mas natututo sila through visuals, no. Yung iba kasi auditory lang, audio. Okay? So yon, kaya mahalaga rin naman na meron kang visual aid kung may pagkakataon lang, no. Ngayon kasi ang sometimes sa mga speeches ay sanay na tayo na gumamit tayo ng PowerPoint na may LCD projector. Pero paano kapag walang LCD projector, walang TV, walang LED wall? So you can use something na pwede mong dalhin as a visual aids, no? So yon, importante rin yon. Okay? Next, you have to start strong. Kaya nga sabi ko, one example, when I was given a task to represent the whole employee, mga bagong empleyado ng CEU before, ako ang nag-represent as ako ang magdi-deliver ng acceptance speech, no. So nandun ang university president, all the academic deans, lahat, and some of the employees and lahat ng mga bagong empleyado. So nakakakaba. So kaya nag-practice, and the good thing was I was compelled by my mentor na kumanta muna ako ng portion kasi parang kami mga bagong empleyado,
na hindi agad na permanent. So, meron kami mga pinagdaanan. So, ang pinakanta sa akin ng mentor ko ay, ang pinakanta sa akin ng aking mentor ay yung kanta ng Beatles, yung Long and Winding Road. So, pagka-introduce sa akin, pagpasok ko doon, no, tumingin lang ako sa audience, tapos kumanta na ako ng The Long and Winding Road. Yeah, nakalimutan ko na yung lyrics, pero yun. So I started, so mga tao nagtinginan, no? Nagpalakpakan pa sila. Pero I started strong, no? Pero bago yan, huminga muna ako ng malalim para talagang kaya kong i-deliver yung speech ko. So yun, you have to start strong by calling or getting the attention of the audience for like 30 seconds. Napakahalaga nun. Pag hindi mo nagawa yun sa umpisa na yung speech, within 30 seconds na ma-call ang attention ng audience mo, wala na. No? Hindi na siya, mahirap na magpatuloy kasi parang yun nga, nagsalita ka na lang nang wala kang kausap. Diba? So, mahalaga yun. No? Then, always plan your conclusion. Sometimes sa pahuli, doon lumalabas ang lahat ng inspirational and motivational speeches or motivational ideas from you. So you plan the conclusion. Kailangan madala mo sila from the start, the introduction of your story, na ito pala ang gusto mong iparating. So you have to plan kung paano mo i-deliver. You have to know how to emphasize, no? Or rather, emphasize. You have to know how to emphasize words using by your movements, hand movements, no? Para ibigay kung ano ang magiging conclusion ng iyong idea, and that will leave an impact, no? It will leave a mark sa iyong audience. Okay? Bakit may mga speeches na talagang tinatayuan, pinapalakpakan, no? Lalo na kung nanonood kayo ng SONA ng mga presidents ng State of the Nation, kinakount kung ilan pinapalakpakan, kinakount kung ilan sila tumayo ang audience, 'di ba? Yung standing ovation, importante kasi 'yan. If you do like that, no, na marami kang palakpak na nakukuha, it means people are listening, people learn from you, people are inspired to what you're saying, at they are convinced, no, doon sa sinasabi mo. Okay? So yan po ang mga basic pa lang na way para ma-improve ang inyong public speaking skills. Sabi ko nga kanina, mahalaga ang public speaking skills kasi ito ay makakatulong sa marami tayong ideas na gustong i-discuss. Pero kapag tayo ay takot humarap sa maraming tao, hindi natin masasabi kung ano ang ating ideas, ang gusto nating sabihin. So for us to be able to share na magandang ideas from us, no, practice, develop your public speaking skills. Later on, magdadagdag pa tayo ng ilang mga topics related to this. So right now, ito na lang muna ang ating video. This is the daily tips from the Big Change PH. Maraming salamat.